May bago na naman po tayong kaganapan dito sa mundo ng mga altcoins. At isa po sa mga pinaka-binabantayan natin ngayon ay itong si Sui. Nitong mga nakarang araw, nagpakita po kasi siya ng kakaibang galaw. Bumaba po siya ng halos 5% at kasalukuyang nasa $3.84 ang kanyang presyo. Pero ang tanong ngayon ay babagsak ba siya ng hanggang $3.13 o magsasurge siya pataas hanggang $5.40 dahil sa bagong integration ng Phantom Wallet nito. Kaya kung isa ka po sa mga Pinoy trader o investor na interesado rito kay Sui, importante na malaman mo kung ano ang posibleng kahihinatnan nito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang rising wedge pattern na nabubuo sa kanyang chart at ang epekto ng technical analysis at syempre ang impact ng Phantom Wallet integration. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa presyo ni Sui ngayon. Si Sui po ay bumaba ng 5% sa loob lamang ng 24 oras. Nasa $3.84 na lamang po siya ngayon. Galing po siya sa dating presyong mas mataas. Ang total market cap po niya ay nasa $13 billion, kaya masasabi pa rin nating malaki-laki ang suportang natatanggap niya. Pero hindi ibig sabihin nito na ligtas na po siya. Bakit kamo? Kasi may rising wedge pattern na nabubuo sa kanyang 4-hour chart time frame. Ang pattern na ito ay kadalasang bearish. Ibig sabihin ay mas malaki ang posibilidad ng pagbaba kaysa sa pagtaas. Kaya yan, nakikita po natin dito sa ating screen ang Sui USD trading pair na 4-hour chart time frame mula po ito sa datos ni Coinbase. Kaya yan, yung kulay green po na linya na yan, ay yan po ang bumubuo sa ating rising wedge pattern. Kaya yan, yung current price po nito ay naglalaro sa lower portion nito. Yan, para sa mga baguhan ay ano nga ba ang rising wedge pattern at bakit po ito mahalaga? Para sa mga hindi pa pamilyar, ang rising wedge pattern ay isang chart pattern kung saan parehong tumataas ang support at saka resistance lines. Pero unti-unting lumiliit naman ang pagitan ng mga ito. Parang pa-triangle na paakyat pero papikit ang kanyang puwang. Kapag ito ay nabuo, kadalasang sinyalis ito ng posibleng breakdown o bigla ang pagbaba ng kanyang presyo. Kaya sa kaso po ni Sui ngayon, ang pattern ay nagpapakita ng paghina ng kanyang momentum. Ayon po sa indicators tulad po ng RSI or Relative Strength Index, yan po yung nasa pinakaibabang bahagi nito, yan ay bumaba po ang lakas ng mga buyers. May tinatawag ding isang bearish divergence kung saan tumataas pa ang presyo pero bumababa na ang RSI. Isa po itong babala na pwede pong mag-collapse ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mangyari kapag bumigay si Sui sa kanyang $3.81 na support level. Yan, kung hindi po kakayanin ni Sui na manatili sa kanyang support level or sa ibabaw ng kanyang support level na $3.81, posible po siyang bumagsak papunta sa 200 EMA or exponential moving average na nasa mga bandang $3.22 na presyo. At kung lalampas pa ito sa baba, pwedeng bumagsak uli si Sui ng hanggang $3.13. Isa po itong psychological support na maraming traders ang nag-aabang. Pero hindi pa tapos ang laban. Yan, pwede pa ba siyang tumaas ulit at maabot ang $5.40? Yan, oo mga ka-crypto, may chance pa rin itong si Sui na makabawi. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, isang kilalang crypto analyst, ay nananatili pa rin ang uptrend nitong si Sui sa pangmatagalang panahon. Kung mababasag niya ang upper resistance trend line, maaari po siyang mag-surge hanggang $5.40. Halos 30% na pagtaas mula po yan sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ayon po kay Ginoong Ali, Sui looks primed for more upside. Yan, ibig sabihin ay mukhang handa raw si Sui para sa panibagong pag-angat, lalo na ngayon na may magandang balita para sa kanya. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Phantom Wallet integration kay Sui. Yan, good news po ito mga ka-crypto. Ang Phantom Wallet ay isa po sa mga kilalang crypto wallets na ginagamit sa DeFi at saka NFTs. At ito po ay na-integrate na kay Sui.
Ibig sabihin ay pwede na po tayong mag-swap ng tokens mula Sui papuntang Ethereum, Solana at Base gamit ang Phantom app. At hindi lang yan, pwede na rin po tayong bumili ng Sui direkta sa loob ng wallet at makagamit po tayo ng mga Sui-based dApps or decentralized applications. Ang ganitong integration ay nagpapalawak po ng paggamit kay Sui at tiyak na makakadagdag sa kanyang demand. Kapag mas madali na ang pagbili at paggamit ng isang token, natural na tumataas ang interest dito. Kaya kahit na may short-term risk, mukhang may potential pa rin itong si Sui sa long run. Ngayon is ang sunod po nating katanungan dito ay dapat ba tayo mag-hold ng Sui sa ganitong sitwasyon? Kung isa ka pong trader na mahilig sa short-term trading, short-term trading ay kailangan mo pong maging maingat. Ang isang rising wedge at pagbaba ng RSI ay pwedeng magdala ng panandaliang pagbagsak sa kanyang presyo. Pero kung long-term holder ka naman at naniniwala sa fundamentals ng project at ng Sui ecosystem, ang pagpasok po ng Phantom Wallet ay isang malaking hakbang pasulong. Ang magandang gawin natin ngayon ay ang maging maingat, gamitin po ang stop loss orders kung tayo ay traders at wag po tayong bumili ng basta-basta kung wala po tayong malinaw na strategy. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Sui. Para sa atin, bilang mga Pinoy na interesado rito kay Sui, ang ganitong analysis ay napakalaga. Una ay nagpapakita ito ng reality na hindi laging pataas ang galaw ng token kahit may hype. Pangalawa ay importante na marunong tayong magbasa ng charts at saka patterns para hindi tayo magulat sa biglaang pagbagsak. Ang pag-integrate po ng Sui sa Phantom Wallet ay pwedeng magbigay ng bagong opportunity lalo na sa mga mahilig sa DeFi at saka NFTs. Mas madali na ngayon tayong gumamit ng Sui kaya mas accessible na siya para sa mga Pinoy na gustong sumubok ng ibang blockchain bukod kay Ethereum o Solana. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Sui ay isang promising na altcoin lalo na kung titingnan natin ang suporta mula sa mga big projects tulad ng Phantom. Pero hindi natin dapat baliwalain ang technical warnings. Ang crypto market ay sobrang volatile kaya dapat po tayong maging alerto. At ang best nating gawin ay ang aralin ang price patterns, alamin po natin ang fundamentals at wag po tayong basta bumase lang sa hype. Tandaan, ang kita ay hindi lang dahil sa tamang token, kundi sa tamang strategy at saka disiplina sa trading. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.